Dito na tayo sa series. Okay, so kung nakikita niyo yung series, yung mapapansin niyo, yung bulb niya is connected sa bawat isa. Okay, yung terminal niya connected sa line 1, isang terminal connected sa bulb, yung isang terminal naman is connected sa bulb din, then yung last na terminal sa bulb niya is connected doon sa switch. Okay, so yan yung series. Okay, so sa bahay natin is hindi na yan ginagamit masyado. So kadalasan sa atin yung ginagamit is parallel. Okay, so mamaya explain ko sa inyo kung bakit hindi na siya ginagamit, pero ngayon is i-wiring na natin yung series. Okay, so una sa lahat is off muna natin yung breaker natin bago tayo mag-umpisa. Then pagkatapos ay mag-wiring na tayo. Okay, so unang gagawin natin sa wiring is dito sa line 1. So kung nakita nyo, yung line 1 connected dito sa isang bulb. Okay, ito. So halimbawa ito yung line 1 natin. Okay, okay, yan, ito yung line 1 natin. Kukuha tayo ng isang wire dito para dito sa terminal. Okay, yan, connect natin to. Okay, yan, tapos na natin i-connect yung dito. So susunod is dito sa kanyang isang wire dito patungod dito sa bulb ng terminal nito. Okay, so ito yan. Then kukuha tayo ng isang wire dito para makapunta tayo doon. Okay, connect natin to. Yan, so ayun, connected na siya. Then doon papunta tayo dito. Tingnan natin ano. So ito yan. Tingnan natin. Yan, so ito yun ang wire. Yan dito. Okay, kuha tayo ng isa. So dito sa pangalawang bulb, yung pangalawang terminal niya, ito is connected dito. Okay, parehas lang. So ito connected natin dito sa isang wire dito sa bulb. Okay, so kuha tayo ng isang wire para makakonect tayo dito. Ayan. So tapos okay, ito yung wire nya. Ayan. So dito, so connected natin dito isang wire. Ayan. Ayan. Now dito naman sa pangatlong bulb, sa last na terminal nya is connected doon sa switch. Okay, so ngayon gagawin natin is tas ito. So ito yung wire natin papunta dito. Ito na wire, connect natin dito sa isang switch nya. Okay, so ang gagawin natin is gamit tayo ng action. So
gamit tayo ng mga connector para makapunta ito dito. Diyan. Ito yun. Okay. Yan. Dito. Yan. So, purpose nito is para makapunta doon yung terminal para mag-connect sila. So, hindi ka mamawala sa yung wiring basta meron ka lang diagram. Isundan mo lang yung diagram kung saan yung wire nakakonect para hindi ka mahirapan. Okay, so ito yun. Yan. So, ito na wire is galing dito. Okay. Lagay natin doon sa switch na isang wire. Okay, ito yun. Diba? Yan. Tsaka ito. Connect natin itong dalawa. Okay, so dito sa line to, isang switch. Ito yung line to natin. Yan. Dito sa isang wire ng switch. Ito yung wire ng isang switch. Yan. Kita natin. Okay, yan. So, connect natin itong dalawa. Okay, yan. So, recap muna tayo. So, tapos na yung wiring natin. So, recap tayo. So, una is yung line 1 papunta dito. Ito nyo. Yan, dito sa valve. Ito yun. Okay. Ito yun. Tapos nito is yung isang wire niya dito papunta dito. Okay, ito yun. Yan. So, nag-connect ako ng wire para makapunta dito yung connection. Okay, ito yun. Yan. So, tapos, yung isang wire dito, ito, papunta dito. Okay, so, naggamit pa rin ako ng connector para pupunta pa dito. Yan. Ito yun. So, lost connection. Okay, yan. So, ito yun. Now, dito, sa last na terminal niya, dito sa pangatlong valve, is papunta sa isang wire sa switch. Okay, so, kaya mataas yung wiring dito. So, ito yun. Tingnan natin ha. Yan. Punta siya dito. Punta doon. So, ito yung wire papunta dito. Okay, so, yung isang switch, ay isang wire dito sa switch, ay papunta doon sa line 2. Ito yung line 2 natin. Yan. Ito yung switch. Yan. So, ganun lang. So, ngayon is iti-test muna natin sa yung circuit natin. Short circuit ba siya o open circuit. Okay. So, una dapat nating tandaan is dapat walang power source kung mag-check tayo. At tanggalin natin yung bulb. Ayan. So, gagamit pa rin tayo ng tester. Okay. Set pa rin natin sa highest resistance. Ayan. Naka 100k. Naka times 10k pala. Ayan. Lagay natin yung test probe dito. Dapat on-off, dapat walang reading. Okay, pag mayroong reading yan, tingnan mo baka may nakalagay na bulb. Okay, yan yung nagkakos bakit nag-short circuit. Okay, kung wala naman, so mayroong short circuit dito, so huwag mong ipailaw. Okay, off natin to. So, okay, hindi siya short circuit. Okay, so lagyan natin ng bulb. Test natin yung open circuit.
dyan pa rin sa line 1 at line 2. On off natin, on off, on off. So kung napapansin nyo, mahina ang kanyang reading kasi dumaan sa marami siyang dinaanan eh. Yan. Isa dyan is meron mga resistance, yun yung nagkukos bakit mahina yung reading. Okay, pero okay naman is meron siyang reading pa rin. So ganun lang. Okay, so pailaw natin at tignan natin yung lagyan muna natin ng electrical tape. So tapos na nating lagyan ng electrical tape. So pailaw na natin to. So, on natin to. On natin yung switch. Yan. Okay, yun yung sa series. So, ganito kasi yung series eh. Minsan kasi sa series is kita nyo yung nagbiblink siya. So, naghati kasi sila sa isang voltage. So, kumbaga, hindi siya yung hindi maximum yung power na kuha niya. So, para umilaw siya. So, ganun yung nangyari. So, kaya nga, hindi advisable yung series sa mga baybahay. Okay, so, ginagamit lang siguro yung series is for DC. Yan. Pero, pag sa mga baybahay is hindi siya appropriate. Tingnan natin. Right? Yan. Yan yung nangyayari. Kaya no, kulang yung power niyang nakuha. Okay, so huwag kayong mag-alala, hindi yan sasabog. Mukha lang siya sasabog pero hindi yan sasabog. So yan yung series. Okay. So naghati sila sa power. So 220 volts. Naghati sila, baka yung nakuha niya is maliit lang. Ito, malaki, yan. Depende yan. So, yung current naman niya is constant. Okay, kung 5 amperes lang din. So, ganun lang. So, ganun yung okay, isa pang disadvantages ng series ay kapag tinanggal ko ito, kita nyo, mawawala ang kanyang connection. Okay, kahit isa lang dyan na bulb mapuponder is mawawalan yung connection dahil kung mapapansin nyo yung series, yan, pag yan is putol, meaning hindi makakadaloy itong line 1. Diba? Kung ito yung putol, hindi makadaloy dito. Dito din, hindi makakadaloy. Okay? Parehas lang din dyan. Kung ito is putol, nakadalo yung line 1 dito, pupunta dito, pero putol na siya, pupunta dito. Dahil kailangan din niya ng line 2, diba? So kahit meron na tong line 1, pero yung line 2 hindi pa rin nakadaan. Okay, so ganun lang. So ganun yung mga disadvantage ng series. Yan. Pag ito yung tinanggal ko, tanggalin ko to ha. Yan. Diba? Balik ko. So, babalik siya. So, isa din sa dahilan kung bakit nag-flicker yung bulb natin is merong changes sa voltage. Kasi, ito kasi is naghati kasi ito sa voltage. So, imbis na 220 yung dito, yung maximum niya na dapat para gumana siya ng maayos, dapat 220 volts is lagay na lang natin sa 80 volts na siya. So hindi maayos ang kanyang voltahe na nilagay dito. Okay, kasi naghati itong tatlo.
So, ganyan yung mangyayari. Okay, so, meron ding mga pagkakataon kahit parallel yung circuit mo, yung humihina yung power dahil sa mga power lines natin. So, pwede din yun. So, ganoon yung mga nangyayari. Okay, so, off na natin to. Yan. Mukha lang siyang delikado pero ganoon talaga pag hindi maximum yung voltage niya.